Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning! Muli po ng Panginoon dahil po siya ang nagbigay ng araw nito upang tayo ay magkasama-sama at papunin siya at itaas sa kanya pangalan. Puri ng Panginoon at inagapan natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pakinig ng kanyang salita. Si Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 90 or awit 90. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world. From everlasting to everlasting you are God. You return man to dust and say, return, O children of man, for 1,000 years in your sight. Are but as yesterday's when it passed, or as a watch in the night. You sweep them away as feet of flood. They are like a dream, like grass that it renewed in the morning. In the morning it flourishes, and is renewed. In the evening it fades and withers. For we are brought to an end by your anger. By your wrath we are dismayed. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of our presence. For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sign. The years of our life are 70, or even by reason or strength 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and we fly away. We consider the power of your anger and your wrath according to the fear of you. So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as we have seen evil. Let your work be shown to your servants, and your glorious power to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yes. Establish the work of our hands. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na iyong ginawa upang muli kami sambahin ka at parangalan. Tunay na Panginoon na ikaw ang Diyos na tagapagligtas at Diyos na mapukumbaba at mabait sa kanyang mga anak. Ikaw rin ang Diyos na naglikha ng langit at lupa. Panginoon, inilalapit namin ang bawat isa at patawarin sa aming mga nagagawang pagkakasala. At ituwid sa aming pamagitan ng iyong salita. Salamat din Panginoon sa pagtupos sa aming mga kasalanan at pagpako sa krus upang kami ay mailigtas. Dalangin namin Panginoon na sa araw nito ay ang presensya mo at ang salita lamang ang aming maririnig at wala nang iba. Dalangin din namin Panginoon na alisin mo ang mga bumabagabag sa aming mga puso't isipan. Kaya Panginoon, muli kami nagpupuri at ipapasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming pinagpagtas. Amen. Ngayon po ay inahan niyo po pang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating music team
Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Psalm 90 verses 1 to 6 says, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. You return man to dust and say, Return, O children of man, for 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a wash in the night. You sweep them away with the flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning it flourishes and is renewed. In the evening it fades and withers. Ito ay isang panalangin ni Moises na inihahambing ang walang hanggan at hindi nagbabago ang kalikasan ng Diyos sa kahinaan at panandaliang kalikasan ng buhay ng tao, na para lamang alikabok at lumilipas na panahon sa paningin ng Diyos. Ang 1,000 taon sa buhay ng tao ay tila isang araw lamang o isang maikling pagbabantay sa gabi para sa Kanya. Hindi makakatakas ang tao sa realidad ng kamatayan nang dahil sa ating mga kasalanan. Sa kabila nito, pinapayag ng awitin na ang Panginoon ay isang mabuting Ama sa Kanyang pagmamahal sa Kanyang bayan. Sa Kanya nakasalalay ang ating buhay at Siya ang ating kanlungan. Ipinamalas niya ang Kanyang kabutihang loob sa Ebanghelyo nang ihandog niya ang Kanyang anak para Siya ang magtagumpay laban sa kamatayan at magmabasa atin ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Halina tumawid tayo ng papuri at pasasalamat sa Panginoon na ating tahanan at kanlungan, magpakailanman. Sabay-sabay nating itaas ang Kanyang banal na pangalan. Let's sing He Will Hold Me Fast. He will hold
hands will hold us fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Praise with him till endless sky. He will hold us fast till our faith turns to shine. When he comes at last, he will hold us fast. He will hold us fast. For our Savior loves us so. He will hold us fast. He will hold us fast. He will hold us fast. For our Savior loves us so. He will hold us fast. Sing from Everless. Oh God, before the mountains were brought forth, all days of spring and summer fill the air. From everlasting, you are God. Eternal beneath the stars and nations skies. 1,000 years are nothing in your sight. From everlasting, you are God. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your hand. Everlasting God. Oh God, the joy and tragedy collide, and lost just from the side is far outside. From everlasting, you are God and ours. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan. Everlasting God. Oh, cloud of light, our ways are known to you. But by your grace, you're making all things new. So satisfy us in unnumbered days.
establish every effort while we wait. From everlasting, you are God. And though our days are held within your hands, your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your love, everlasting. And though our days are held within your hands, your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your love, everlasting. Muli, malaman mo na sa Panginoon. And to God be the glory. Good morning. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Gusto ko pong malaman kung meron tayong mga prayer requests for this morning. Sige po. Pastor, yung apo ko po si Elias, meron pa rin po siyang ubo halos nagwa 1 month na. Pero nag-check up naman po. Pinag-check up naman. Okay. Ubo po. Sika. Sige po. Meron pa po. Si Kuya okay. Diabetes po. Yung sa diabetes niyo po, Ano po gusto mataas ang diabetes? Yung laging ganun lalab na rin. epekto na. Okay. Ibig sabihin po mataas. Mataas po yan. Okay. So, ang kailangan po management. Meron pa po. Wala na. Sige po. Ngayon po ay lalapit po tayo sa ating Panginoon. Pigit po natin yung ating mga mata. Dudulog tayo sa Kanya. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for giving us another day of rest so that we can come to you. Salamat Panginoon for the past 6 days so that through our hands we can be productive and provide for our families. And at the same time, O Lord, we can show the world what it means to be your people through our work. We also thank you, dear Lord, that through this day that you have made, you have given us the privilege and the opportunity to be glad in you. And so we are thankful, Panginoon, for the songs that you have given to your people so that we can sing out our hearts to you. Sa umagang ito, dear Lord, we come to you with humble hearts. We confess our sins and seek the blessings that Christ, through His life and death, have earned for us on the cross. And so we pray, O Lord, that you would grant us forgiveness and restoration as well as we come to you. And so we pray that as you purify us with your word, may we continue to walk in them as well
And so may you enable us, dear Lord, to do so. O Lord, we also come to you with our concerns, with our requests. First and foremost in our mind, Panginoon, is our country, the Philippines, and what we are experiencing and what the whole world is experiencing, Panginoon. O Lord, we ask that you would grant wisdom sa aming mga leaders, that you would grant them to, that through the wisdom that you give them, they would be able to dispose of their duties with faithfulness and integrity. We pray against corruption and abuse of authority, and we pray, Panginoon, that those who are responsible would be held accountable sa mga nangyayari. At the same time, O Lord, we pray for our brothers and sisters in the faith, and of course our loved ones na nasa Middle East because of the yung US-Israeli war with Iran, tsaka yung mga nangyari. We ask for protection, Panginoon, para sa aming mga kapatid at mahal sa buhay na nasa abroad. May you keep them safe. And we pray, O Lord, that as this lingers, we pray that the gospel, Panginoon, would also continue in the midst of this crisis. O Lord, we must confess, O Lord, as well, that we are also worried, Panginoon. It makes us anxious, itong mga nangyayari. It brings fear into our hearts. Tataas, Panginoon, ang mga bilihin at magkakaroon possibly ng mga scarcity of products and services. And we do not know kung kailan matatapos, Panginoon, itong kaguluhan, Panginoon, sa Middle East. Nevertheless, O Lord, you are our God. And all of our days are in your hand. And so we place our trust and confidence in you. You are our provider, you are our keeper. And so we pray, O Lord, that may you see us through. O Lord, we also pray for those of us na may mga health conditions. We ask for your healing hand to be upon us. May you take away what needs to be taken away so that we would be able, O Lord, to fulfill yung mga responsibilities namin each day. And that we can continue in them also. We pray, O Lord, for those of us na may mga allergies at saka abot-sipon. And ask, O Lord, that you would grant healing upon us. We pray for Kuya Owen, ganun din kay Elias. May you also use, O Lord, yung mga medicines that they're taking, tsaka yung care of our families so that we would get well. Dear Lord, we also pray for our maming at sa management ng kanyang condition. May you continue to use the medicines that she's taking, and kung meron siyang mga periodic checkups, we also pray na maging favorable, Panginoon, ang mga results nito. Dear Lord, we also pray for those of us na naghahanda for this coming week, kung may mga appointments at iba't ibang mga preparations, grant us wisdom so that we would fulfill them, yung mga commitments namin. And at the same time, maging maayos din ang mga usapan. For those of us who have to travel, we pray, O Lord, for your traveling mercies to be upon them also. That your protection will keep them safe so that they will get to their destination, Panginoon. And that at the end of the day, they will
they would be able to come back home safe and sound. Dear Lord, we also pray for the new families that you have given us. Through this ministry, Panginoon, we are able to make disciples, Panginoon, just as you have commanded. And so we pray that we would be faithful in pointing one another to you, our families, the members of our families, as well. We pray for them and grant that you would enable them to raise their families in the fear of the Lord. And grant us, O Lord, as well as a church, to continue to provide, Panginoon, yung needed support, and at the same time, the ministry of the gospel to be taught and preached, Panginoon. And so we pray that may you grant us, O Lord, na fulfill yung calling namin to make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. So may we grant us to be faithful in this calling also, dear Lord. This morning, O Lord, we also come to you. We seek, O Lord, that you reveal to us your beauty and majesty in your word. And as you speak to us, we pray, O Lord, that you would grant us to respond to you. In worshiping you, we pray, O Lord, that you would we pray that we will be able to listen intently to what you would have to tell us. And so as we behold your beauty and majesty, and as you speak to us, we pray, O Lord, that you would change us and we would be changed. And so we thank you, O Lord, for this privilege, that we can gather as one family, as one church, as one body in Christ, bearing one another's burdens through the ministry of prayer, and at the same time, worshiping you by listening and studying your word. And so we thank you for this day. So we ask that you glorify your name today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay nagkakaroon na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa 2 Thessalonians chapter 3 verses 6 to 15 sa pangunguna po ng ating kapatid na si Renato Paterna. Tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Buksan ko natin ating na Biblia sa kalawang Thessalonians 3, 15 6 hanggang 15 po. Ito po sinasabi, mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na binibigay namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad noong kami kasama pa ninyo. Hindi kami nag-ikain kanino man ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw at gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo ibigyan ng halimbawa at dapat tularan. Nang kami kasama pa ninyo, ito ang tinuturo namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inatupa kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, mahigpit namin inuutos sa mga taong ito, sila'y
maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong sawa sa paggawa ng mabuti. Mayroon sa inyo dyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magaganon, tandaan ninyo, siya at huwag makisama sa kanya upang siya'y mapahiya, ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway. Sa halip, pagsabihan ninyo siya bilang kapwa mananampalataya. Ito sa salita ng Diyos, purihin po. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang pinasiya. Nagtuturi ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasalita ito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ang ating pastor na si Pastor Raymond Benzer ang salita ng Diyos na mula sa ating binasa sa 2 Thessalonians chapter 3 verses 6 to 15. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Good morning po. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Thessalonians chapter 3 verses 6 to 15. Kanina ang ating kapatid binasa sa Tagalog. So ngayon, babasahin ko naman po sa English para po sa ating karagdagang kaalaman. So 2 Thessalonians chapter 3 verses 6 to 15. At ganito po ang sinasabi. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from every brother who leads an unruly life and not according to the tradition which you have received from us. For you yourselves know how you ought to follow our example, because we did not act in an undisciplined manner among you, nor did we eat anyone's bread without paying for it. But with labor and hardship we kept working night and day, so that we would not be a burden to any of you, not because we do not have the right to do this, but in order to offer ourselves as a model for you, so that you would follow our example. For even when we were with you, we used to give you this order: if anyone is not willing to work, then he is not to eat either. For we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all, but acting like busybodies. Now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread. But as for you, brethren, do not grow weary of doing good. If anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of that person and do not associate with him, so that he will be put to shame. Yet do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother. This is the word of the Lord. Praise be to God. Nandito pa rin po tayo sa series natin ng God's Gift of Work. And for this morning, magiging 2 parts ang ating sermon. So part 1 po ngayon, and ang title is Godliness, the Biblical Work Ethic to Battle the Sin of Idleness. Natatandaan ko po nung empleyado pa ako, and sa isa sa mga evaluation sa akin ng boss ko, nagkaroon po kami ng discussion. Tinanong niya po ako kung ano yung nakikita kong areas for improvement pa. Usually, ganun naman nangyayari, di ba, pag may evaluation.
pinag-uusapan kung saan ka mataas, kung ano ang improvement sa'yo, at kung ano pa ang kailangan pang ma-improve. At ang naging isa sa mga tanong sa akin ay kung ano yung nakikita kong areas for improvement pa. Or in other words, kung ano yung weakness mo sa ngayon. And this is the weakness that I had to deal with. Sabi ko po sa kanya, inamin ko sa kanya na bagamat action-oriented ako, ang downside nito ay ang aking impatience. Maiksi ang PC ko pagdating sa paghihintay. At pinayuhan niya ako na matuto akong maghintay. Pero dahil bata pa ako, parang circular yung argument, hindi ko maintindihan. Yun nga yung problema ko, so yun pa rin ang gagawin ko. Maiksi nga ang PC ko sa paghihintay, pero gusto mong maghintay pa ako. Matutong maghintay. So, nung panahon yun, hindi ko maintindihan dahil bata pa ako. Pero as I grew older, natuto rin po ako sa buhay. Ibig pala niyang sabihin ay unawain ko kung bakit kailangan kong maghintay. At kung ano ang dapat na ma-achieve o mangyari sa paghihintay para matuto ako. Because that's the only way na matututo ako. Pag naintindihan ko kung ano yung reason for that at kung ano yung dapat na resulta mula sa paghihintay. Kaya mapapansin nyo, pag sa mga bagay-bagay at hindi ko maintindihan, matanong po ako. At the same time, kapag hindi ko maintindihan at mayroong gustong patupad sa akin, mapapansin nyo na aaminin ko maiksi ang PC ko talaga. At kailangan kong matuto pa na sa area na ito. And so I'm a work in progress hanggang ngayon. Pero, unlike me, some of us are better in waiting. Sanay na maghintay sa Starbucks for our coffee. Kahit 20 minutes pa yon, kahit mali yung pangalan na tinawag, kahit mali yung spelling na nilagay doon sa cup, okay lang. Yung iba naman, tahimik lang sa may cashier area na naghihintay habang binabalik yung item para i-double check kung tama ang dinikit na price tag at kung kailangan bang kumuha ng panibagong item. In the Bible, God often tells His people to wait on Him and hope in Him. We have verses like Psalm 27:14. Sabi po, wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. Sinasabi rin sa James 5:7-8 sa New Testament, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. You too be patient, strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. So meron tayong mga verses na ganyan sa Bible that tells us to wait on the Lord. At meron mga illustrations pa yun on how we should wait. At habang hinihintay natin siya, tinawag tayo ng Diyos sa iba't ibang gawain at mga ugnayan dito sa mundong ito para mapaglingkuran natin ang iba at makagawa tayo ng mabuti. Gamit po ang mga talents and abilities na binigay sa atin ng Panginoon. Ang tawag po dito, mga kapatid, ay vocation or calling. Yung maririnig natin minsan na sinasabi, tinawag ng Panginoon sa ganito. Mayroong pagtawag sa bawat isa sa atin. May pagtawag sa pag-aasawa at pagiging magulang. May pagtawag na maging empleyado. May pagtawag na maging owner or maging manager ng isang kumpanya. May pagtawag din para mamuno sa pamahalaan. At may pagtawag para maging mabuti at responsableng mamamayan. May pagtawag rin na maging pastor, maging elder sa church. May pagtawag sa pagiging deacon at ministry head. At mayroon din pagtawag para maging mabuting member sa church. Pero no matter how good we are at waiting, when God tells us to wait on Him, there are times na nagiging anxious tayo. Lalo na sa panahon natin ngayon. Nagbabakbakan sa Middle East, apektado ang buong mundo, tumataas ang mga presyo, hindi natin alam kung hanggang saan ang magiging control ng
government natin, hindi rin natin alam kung hanggang kailan magiging available ang mga products and services. And so we are anxious dahil hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. And we feel discontent. At at times, imbis na salimsikin po natin ang salita ng Diyos, mas gusto nating makinig sa mga sabi-sabi. Namamali tayo. At ganun ang nangyari sa church at Thessalonica. Tinamaan po sila ng katamaran. May plano po ang Diyos kung paano tayo patuloy na mabubuhay dito habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Sa atin po na may pinagdadaanan, nahihirapan po sa pananampalataya, panalangin ko po na matagpuan natin ang ating kasiyahan at kalakasan sa salita ng Diyos. Nawa tumimo ito sa ating mga puso at bigyan tayo ng Panginoon ng mga panibagong naisin na makilala siya bilang makapangyarihang Diyos at dakilang manunubos sa kanyang salita. At habang nakikilala po natin siya, matutunan natin tumugon sa maayos na pamumuhay sa presensya po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang magiging tanong po natin sa scripture sa umagang ito ay, as a church, how do we deal with the sin of idleness? As a church, how do we deal with the sin of idleness? Or, pwede rin natin sabihin, as a church, how do we deal with the sin of laziness? Pwede rin yun. Dito po sa ating passage sa book of 2 Thessalonians, bigyan po muna natin ng background itong lungsod ng Thessalonica. Ang lungsod po ng Thessalonica ay isang major seaport along the Aegean Sea. Yun yung dagat sa ilalim po ng Greece. At isa sa mga kilalang commercial hub noong panahon ni Apostol Pablo. It is both a cosmopolitan at a commercial hub. Parang isipin natin, parang katulad yan ng Makati, or pwede rin natin sabihin parang katulad siya ng Quezon City. Ganun. Mga commercial hubs at saka cosmopolitan hubs. Maraming tao, bustling ang activity dyan. Maraming mga businessmen, maraming traders, at sa daungan po ng Thessalonica, marami pong mga nagsastop over doon. Hindi lang yon. Dahil ang Thessalonica po ay nasa Via Ignatia. Noong panahon kasi, may dalawang main highways that lead to Rome. Ang Via Appia at saka ang Via Ignatia. Ang Via Appia, yun yung nagko-cross sa Rome from north to south. So, may access ngayon ang mga northern at saka southern na mga cities to Rome. Tapos, ang horizontal naman ay ang Via Ignatia. It grants access to yung mga eastern cities or eastern cities ng empire to Rome, katulad ng Greece and Turkey. Ang Thessalonica po ay nasa Via Ignatia, and so major stopover point po siya ng mga travelers. Ang Thessalonica rin po ay capital ng Macedonia. Ang isa pang napag-aralan natin na bahagi ng Macedonia ay Philippi. So, alam na natin ngayon na ang Thessalonica at Philippi ay part ng region of Macedonia. At itong Thessalonica ay kilala sa pangalan na Mother of Macedonia. So, very important city ito sa region ng Macedonia. At yung population nila ay binubuo po ng iba't ibang lahi. Nandiyan ang mga Griego, nandiyan ang mga Romano, at of course, nandiyan din yung mga Hudyo. Ngunit kung ano ang kinaganda ng lungsod dahil sa iba't ibang klase ng activity na nandito, may nanatiling problema sa church na ikinatamlay naman ito. Sapagkat may ilan doon sa loob ng church na ginawang pamumuhay ang katamaran. Which leads us dito sa ating passage sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. At ganito po ang sinasabi. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from every brother who leads an unruly life,
and not according to the tradition which you received from us. Ang kausap po dito ni Apostol Pablo ay mga brethren o mga kapatid sa pananampalataya. Sila ay mga tapat sa loob ng church. Ang command na ito ay para po sa mga sumusunod sa salita ng Panginoon. And may tinutukoy po siya dyan na problema. Ayon kay Apostol Pablo, meron daw na mga brothers na who lead an unruly life and not according to the tradition which you received from us. This means na itong problema na tinutukoy ni Apostol Pablo ay hindi bago. Nagbigay na siya ng unang instruction sa kanila which they had already received. For example, sa 1 Thessalonians 5:14, sabi po niya, "We urge you, brethren, admonish the unruly." Ayan na naman yung term na unruly. Or sa ibang versions, yung mga gumagawa ng disorder. Admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. So itong problema tinutukoy niya na to ay lingering problem inside the church. Since the time na nagsimulang mangaral si Apostol Pablo sa Thessalonica. Itong mga tinutukoy na unruly or disorderly, sila po yung pinagmumulan ng problema ng katamaran. At ayon kay Pablo, wala raw sila, kaya nga unruly ang tawag sa kanila. Wala sila sa hulog, wala sa ayos. Hindi marunong sumunod. Doon sa Tagalog version ng ating kapatid kanina, sila yung tamad. May ilan daw kasi, bakit naiisip natin ngayon, bakit tamad ang tawag sa kanila? Kung magulo sila, bakit tamad? Eto, gagawin na natin, kunin na natin yung mga descriptions na nandito sa scripture. May ilan daw kasi sa loob ng church na nabubuhay sa kagandahang loob ng ibang tao. At the onset, iniisip po natin, ano naman, masama. Wala namang masama sa paghingi ng tulong sa iba. Diba? At walang masama sa pagtulong sa mga nangangailangan. Diba? Pero paano kapag ang attitude ngayon ng pamamalimos ay nagmumula sa maling paniniwala? What do I mean by this? Ang isa pang problema kasi sa church at Thessalonica na hindi nagmula sa 2 Thessalonians, kundi nasa 1 Thessalonians pa lang meron ng problema, ay meron daw po kasing nagchismis na dumating na raw ang araw ng Panginoon. Kaya may ilan sa kanila na nag-isip ng ganito, dumating na pala ang Panginoon. Ano pa ang saysay ng pagtatrabaho? Hindi ako mapapakahirap dyan, dumating na pala ang Panginoon. Now, isabay pa natin ang isa pang attitude nila na itong mga Christians, syempre dating mga pagano sila. May mga bagahe yan mula sa kultura. May mga maling paniniwala na dinadala sa loob ng church. At isa sa mga maling paniniwala nila ay ito, na minana nila sa mga hentil, na ang manual labor ay pangmababa lang. Sa kultura rin natin, meron tayong ganong klaseng konsepto na parang ganito. Pag nahirapan tayo sa paghahanap buhay, ang pangarap natin para sa ating mga anak ay ayokong maranasan ng aking mga anak ang naranasan ko. Which is mali. Ang isip natin ngayon na ang trabaho ay pangmababa lang. Which is not true. So ngayon, pagsamahin natin, itong attitude na nagmula sa mga hentil na pangmababa lang ang manual labor at yung kanilang attitude na nagmula sa chismis o sa maling katuruan na dumating na pala ang Panginoon, may imagine natin how devastating this is sa church. Ganito ngayon na tumatakbo sa isipan nila. Christian na ako ngayon. I live a higher life. Hindi bagay sa akin ang mabababang gawain. Total, dumating na ang Panginoon. Hindi na ako magpapakahirap pa dyan. Glorified life na. Dapat masaya na. Hayaan mo yung mga hindi naniniwala sa Panginoon. Doon tayo humingi. Imagine natin na itong mga tinatawag ni Pablo na tamad,
at magugulo. Imagine natin na sila yung umiikot araw-araw sa mga plaza at nagbabahay-bahay. Naghihingi at nakikialam sa buhay ng may buhay. So in other words, nabibisi-bisihan sila. Tapos sasabihin nila na Christian sila. Nakakahiya. Face palm. Diba? Dito papasok yung principle. Truly wrong teaching results in wrong living. Garbage in, garbage out. And this is the reason ang tawag sa kanila ni Pablo ay unruly or disorderly dahil ginugulo nila ang ibang tao. Now, hindi po tinutukoy dito ang mga, baka habang binabasa ni Kuya Renato kanina, napansin ko medyo pumipiyok-piyok siya. Baka ang iniisip po natin, ang tinutukoy dito yung mga nahihirapan maghanap ng trabaho o napilitang maging unemployed dahil sa mga nangyari sa buhay o pamilya. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Itong mga tamad ayon sa verse 10 ng ating passage ay hindi willing to work. They're not willing to work. Ayaw nila magtrabaho. Ayaw nila maghanap buhay. Malakas ang kanilang pangatawan, walang kapansanan, ang lakas nila makahingi, pero ayaw magbanat ng buto. At dahil nanatili itong problema sa loob ng church, sa kabila ng instruction ni Pablo na payuhan at paalalahanan sila, he now gives them a sharp command. Sabi niya, "Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ." Pag nabasa natin po yun at sinasabi yun ng mga apostol na in the name of our Lord Jesus Christ, napapalunok ako. Dahil ini-invoke ni Pablo ang pangalan ng Panginoong Jesus. It means seryoso siya. Hindi naman sa lahat ng commands niya binibigay niya yung in the name of our Lord Jesus Christ. Pero dito, in-invoke niya yun. Ibig sabihin itong instruction ay mula sa Panginoon at mayroon siyang kapangyarihan ipatupad ito. Hindi biro itong ipapagawa niya sa church. So ano itong pinagagawa niya sa church? Sabi niya dyan, "Keep away from every brother who leads an unruly life and not according to the tradition which you received from us." Himay-himayin lang natin yun. At this point, may makikita tayo ngayong ilang pointers mula kay Apostol Pablo on what it means to be godly sa pagdidisiplina sa mga ayaw gumawa, magtrabaho sa loob from within the church. No? Number 1, ito yung mga pointers niya on godliness. Number 1, admonish the idle so they understand what's good for them. Admonish the idle or the lazy so they understand what's good for them. Ang salitang to admonish means to warn or pagsabihan sila sa maayos na paraan at ipaalala sa kanila kung ano ang tama para sa kanilang ikabubuti. Nabanggit ko po kanina na itong problem na ito ay hindi bago. It is a lingering problem para sa kanila. Ibig sabihin, nung una pa lang, kung dumating si Pablo sa kanila at sumulat siya ng 1 Thessalonians sa kanila, nandun na yung problemang yun. At nagbigay na ng instruction si Pablo doon na paalalahanan sila. Balikan lang po natin 1 Thessalonians 5:14. Pwede natin buksan ang ating mga Bibles doon. Sa 1 Thessalonians 5:14, sama na rin natin ang verse 15. Ganito po ang sinasabi niya. "We urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. See that no one repays another with evil for evil, but always seek after that which is good for one another and for all people." Ang layunin ni Apostol Pablo ay matulungan sila para maintindihan kung ano ang nakabubuti para sa kanila. So dapat silang pagsabihan. Itong mga
nanggugulo itong mga tamad, dapat silang masabihan. Sabi niya dyan, admonish the unruly. For what purpose? Sabi niya, always seek after that which is good for one another and for all people. So para sa ikabubuti nila, para makapagpatuloy sila sa mabuti. Ang question ngayon, paano kung hindi makinig? Kasi nga, nananatili itong problema. Hindi nga nakinig nung nagpadala si Pablo ng unang letter niya eh. Hindi sila nakinig. O eto, second letter na pinag-aaralan natin ngayon. Paano na? Pangalawa, dissociate from them to bring reconciliation. Dissociate from them to bring reconciliation. So, tinuro sa kanila ni Pablo previously kung ano ang tungkulin ng bawat isa sa paggawa at pag-provide. Yun yung tinutukoy niya dito na tradition which you receive from us. Kaso nga, ayaw nila sumunod. At para madisiplina sila, inutos ngayon ni Pablo na layuan ng mga tapat itong mga tamad at ayaw sumunod. Sabi sa verse 6, so kanina, sabi niya, pagsabihan niyo sila, kung ayaw makinig, lumayo na kayo. Huwag kayo makikisama. We command you, sabi niya sa verse 6, 2 Thessalonians chapter 3, verse 6, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from every brother who leads an unruly life and not according to the tradition which you received from us. Sabi niya, keep away. Hindi intention ni Apostol Pablo na itong paglalayo ay maging parusa sa kanila. Hindi ito parang punishment. Bagkus ito po ay, we need to note na ang tawag niya pa rin sa kanila ay brothers. Although tatamad-tamad at nananamantala, ang tawag niya sa kanila, brothers who lead an unruly life. Kapag tinuloy natin ang pagbabasa ng passage, makita natin na si Pablo na mismo ang namamanhik sa kanila. Dito sa second letter, siya ang nakikiusap sa kanila na umayos sila sa paggawa para mayroon silang pagkain sa sarili nila. Verses 11 and 12, doon sa end ng passage natin, sabi doon, for we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all, but acting like busybodies. Ano yung ibig sabihin ng busybodies? Yun yung nakikialam. Pinapalabas mo na mukha kang busy, panlabas lang yung busy-busy. Pagiging busy mo, pero sa totoo, nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Yun yung sinabi ng scripture nung binasa ng kapatid natin kanina. Nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Maraming ganyan din sa office. Nagbibisi-bisi yan, nakikialam sa trabaho ng may trabaho. Hindi niya gawin yung trabaho niya. Diba? Ganon din yun. Same concept dito. Verse 12, now such persons, sabi ni Pablo, such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread. So kung hindi sila sumunod, mapipilitan ngayon yung church na tatakan sila or tandaan sila at layuan para sila ay mahiya. Sabi sa verses 13 and 14, tuloy natin, but as for you, brethren, do not grow weary of doing good. If anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of that person and do not associate with him so that he will be put to shame. Ang intention po ni Apostol Pablo dito ay maisip nila ang mali nilang ginagawa. Kaya sila nilalayuan ng mga kapatid. Kaya sila hindi pinakikisamahan ay dahil mali nga ang ginagawa nila. Hindi maaaring makiisa ang church sa kasalanan nila. At nais ni Apostol Pablo na sa kanilang kahihiyan ay umayon sila, maghanap buhay ng tahimik at ma-restore sila. Now, pause muna tayo dito. Mga kapatid at kaibigan, we live in a time na sinasabi ng iilan sa atin, especially sa ating kultura, that it is wrong to bring about shame to a person. Na maling magpahiya ng isang tao. Mapapansin natin ang ginagawa dito ni Pablo. Sabi niya, layuan niyo sila para mapahiya sila sa kanilang ginagawa. Pero ang tinuturo sa atin ng kultura, bawal mamahiya. I would like to draw a line dito. Malaki po ang pinagkaiba ng to bring about shame sa mga bagay na hindi naman dapat hinihiya yung tao, sa mga bagay o gawain nagdadala ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon
at syempre sa kanyang iglesia. Malaking pinagkaiba ng dalawang yun. Halimbawa na lang, hindi dapat hinihiya ang tao kung pinanganak siyang may balat sa mukha. Diba? O kung kulang-kulang ang kanyang ngipin. Although sa unang tingin magugulat tayo, pipigilan natin yung tawa natin, pero hindi dapat pinapahiya yung tao sa mga bagay na yan. O kung anim ang kanyang daliri sa kamay. O kung siya'y anak araw. Pero kung ang isang kapatid ay namumuhay ng taliwas sa salita ng Diyos at ayaw makinig, katulad yung nandito sinasabi ni Pablo, dapat silang mahiya sa ginagawa nila. It is a Christian duty, it is a Christian responsibility na pagsabihan sila at layuan sila kapag ayaw sumunod. Malaking kapabayaan on the part of the church kung kukonsintihin sila sa kanilang ginagawa at walang sasabihin o gagawin ang mga Kristiyano. Patamaran din po yung pangungonsinti sa kanilang kasalanan. Kasi nakikiisa ka sa kasalanan nila eh. E di katamaran din yun. So yun yung number 2. Number 2, dissociate from them to bring reconciliation. Number 3, work so you would not be a burden to people. Work so you would not be a burden to people. Sabi po ni Apostol Pablo sa verses 7 to 9, for you yourselves know how you ought to follow our example, because we did not act in an undisciplined manner among you, nor did we eat anyone's bread without paying for it, but with labor and hardship we kept working night and day, so that we would not be a burden to any of you. Not because we do not have the right to do this, but in order to offer ourselves as a model for you, so that you would follow our example. So pinapaliwanag dito ni Pablo bakit hindi siya tumanggap mula sa kanila. Sabi po niya dyan sa section na ito, for you yourselves know how you ought to follow our example. No, kaya ibig sabihin yan, bakit kaya niya kailangan sabihin na you yourselves know? Alam niyo yun, kayo. Bakit kaya? It simply means kasi na since ang mga kausap niya ay mga tapat, sila yung sumusunod. Therefore, sila yung mga may trabaho. Sila yung naghahanap buhay. Sila yung mga nagpapagal. So napatunayan na nila. Alam nila sila yung sumusunod sa halimbawa ni Pablo at dahil sumusunod sila sa kanyang halimbawa, napatunayan nilang maayos at mabuti ang maghanap buhay ng tahimik. You yourselves know. Kwento ni Pablo, nung una daw silang nag-minister dito sa Thessalonica, hindi raw siya nahiyang ipakita na nagtatrabaho sila. Malamang ang tinutukoy niya dito ay si Silas at saka si Timothy, yung kanyang mga dalawang kasama. At nagtrabaho sila. Binayaran nila ang kanilang kinakain. Hindi sila tumanggap ng libre. Sabi niya sa verse 8, with labor and hardship, we kept working night and day so that we would not be a burden to any of you. Araw-gabi silang nagpagal para hindi raw sila maging pabigat sa mga Kristiyano doon. Does this mean na hindi dapat tumatanggap ang isang lingkod o mangangaral mula sa iglesia? Kailangan natin ngayon maintindihan na may problema yung church dahil sa pananamantala ng ilan. At sa isip ni Apostol Pablo, kung sasabayan niya ngayon ng hingi o pagtanggap mula sa church, maaaring isipin ng iba na, okay lang pala tumulat sa mga tamad. Okay lang na perahan ng church. Kung tutusin, may responsibility nga ang church na mag-provide sa mga lingkod nito at nag-aalaga sa kanilang kaluluwa. Elsewhere in the Bible, sa New Testament, mababasa po natin, ganito ang sinasabi ni Pablo. Halimbawa, sa 1 Corinthians 9:13-14, do you not know that those who perform sacred services eat the food of the temple, and those who attend regularly to the altar have their share from the altar? So also, the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. Simple ang principle.
Hindi lang yan. Sa 1 Timothy 5:17 to 18, sabi ni Pablo, the elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle the ox while he is threshing, and the laborer is worthy of his wages. So, in other words, mga kapatid at kaibigan, it is a Christian responsibility na punan ng church ang pangangailangan ng kanilang lingkod. And on the other hand, karapatan naman din ng tapat na lingkod na tanggapin ang kanyang ikabubuhay mula sa kanyang pinaglilingkuran. But dito sa Thessalonians, Paul gives reason kung bakit hindi niya tinanggap ang kanilang kaloob. Verse 9, sabi niya, not because we do not have the right to do this, but in order to offer ourselves as a model for you, so that you would follow our example. Gusto niyo maging halimbawa sa kanila. At makorek yung pag-iisip ng ilan sa kanila. Kasi nga mga kapatid nila yun eh. Hindi naman niya syempre mapagsasabihan ng lahat ng nandoon. So, ang mangyayari, nagsilbi siyang mabuting halimbawa sa lahat sa kanila. Para makorek yung ilan sa kanila. At ayaw niyang masabi nila na pera-perahan lang pala ang ministry. Kaya hindi siya tumanggap. So, ang sagot doon ay, may karapatan ba? Na hindi tumanggap ang isang lingkod? Or dapat pa siyang hindi tumanggap mula sa iglesia? Ang sagot doon, no. It is a Christian duty to provide for your servants, and it is also the right of the servant na kunin ang kanyang ikabuhay from those he is serving. Pero dito, in this case, may problema yung church, kaya hindi tinanggap ni Pablo. Kasi gusto niyang magsilbing halimbawa sa kanila at hindi masira ang ministry. So, as a church, how do we deal with the sin of idleness? Number 1, admonish the idle so they understand what's good for them. Number 2, dissociate from them to bring reconciliation. Isip natin, parang, kaya ba ng Pinoy ito? Kaya ba natin ito? Ang hirap. Pero, sabi ni Pablo, in the name of the Lord Jesus Christ, seryoso siya dito. We are to dissociate from them to bring reconciliation. And number 3, work so you would not be a burden to people. At number 4, nasa ika-4 na tayo, refuse to help to show them the consequences of sin. Refuse to help to show them the consequences of sin. Verse 10, for even when we were with you, we used to give you this order. Ano tayong order na yun? If anyone is not willing to work, then he is not to eat either. Strategy po ito ni Apostol Pablo sa mga malalakas ang katawan at sa maraming maling dahilan kung bakit ayaw nila magbanat ng buto. Sabi niya dyan, kung hindi sila, pwede natin sabihin na ganito, kung hindi sila mapahiya sa inyong paglayo, baka pag nagutom yan, tabla na yan. In the past, meron po akong nakausap na madaling ma-guilty pag hindi sila nakatulong sa kanilang mga kapatid o nakatulong sa iba. Pero at the same time, hindi naman din sila makatulong kapag naisahan sila. Naging counseling ko ba to? Yes, naging counseling ko ito. Mga kaibigan, iba po ang pagtulong dahil alam mong nangangailangan. When we help, we need to do our homework. Make sure na nangangailangan. Nagpapakita tayo ng kabutihang loob dahil syempre, at ito sa tingin ko yung dahilan kung bakit marami sa atin nagigilty na kapag humingi na tulong at hindi tinulungan. Marami sa atin nagigilty dahil kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil gusto natin na kapag tayo naman ang nangailangan, yun ang, kung ano yung kabutihan na pinakita natin, yun ang isusuking sa atin. Pero nais ko kung sabihin na hindi, kapag tinulungan po natin ang hindi naman totoong nangangailangan, hindi yun pagtulong.
Hindi yung pagtulong kapag alam mong ayaw niyang magtrabaho. Pangungonsinti yun. At kung sasabihin mo lang na, hindi, konting tulong lang. Konting tulong lang ginagawa. May term tayo ngayon sa mga ganon. Diba? Enabler ka. Psychological term yun. Ini-enable mo siya sa katamaran niya. Hinahayaan mo siya nang i-magnify niya yung katamaran niya. Pero sa totoo lang, ano yung kasalanan natin doon? Pagtutulungan mo ang isang taong ayaw sumunod. Anong tawag sa atin? Ano yung kasalanan natin to? Dahil ayaw natin pagsabihan, ayaw natin disiplinahin, bagkus kinukonsinti natin. Bakit natin ginagawa yun? Tamad tayo. Ayaw natin gawin yung Christian responsibility natin. It is a Christian responsibility na disiplinahin po natin ang ating kapwa. Sino pa sa atin ng kapag tayo may kapatid tayo at alam natin na napapariwara, pababayaan lang natin? The same applies in the church. Hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong kapatid. Pero, kapag alam mong matigas ang ulo ng kapatid na ito, ibang usapan ng tulong na binibigay ng Scripture. Hindi pwedeng konsintihin yun. Ang tulong na dapat sa kanila ay huwag pakainin, huwag bigyan, so that we can now win them to obedience, hoping in the Lord that they will be ashamed sa kanilang ginagawa. Mga kaibigan, hindi tayo naligtas dahil hindi kumilos ang Panginoon. It was the other way around. It was because our Lord Jesus was willing to obey and willing to work for our salvation. Kaya natatamasa natin ang mga pagpapala ng kaligtasan tulad ng pagsisisi, pagpapatawad, panunumbalik, pamumuhay ng payapa sa harapan ng Panginoon, at pagsasama sa kalagitnaan ng ating mga kapatid habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. At the end of the day, kailangan po natin tandaan na tinawag tayo ng Diyos para po sa kabanalan. We are called to live a life of godliness. So sa conclusion ni Apostol Pablo sa ating passage, ganito ang sinasabi niya sa verses 11 to 15. For we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all but acting like busybodies. Now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread. But as for you, brethren, do not grow weary of doing good. If anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of that person and do not associate with him, so that he will be put to shame. Yet, do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother. Sa dami ng instruction ni Apostol Pablo, nakapaloob dito ngayon ang isang objective kung bakit dapat itong gawin. Verse 13, sabi niya, as for you, brethren, do not grow weary of doing good. It's all about doing good sa ating kapwa. So, it means na kapag kinonsinti natin yan, hindi natin ginagawa yung dapat or yung para sa ikabubuti niya. We do not have His good interests in heart. Kaya hindi dapat tinotolerate ang mga kasalanan. Hindi dapat tinotolerate yun. Pagkus dapat kinokorrect yun. Even yung lies na naririnig natin, na minsan galing sa media at pumapasok sa loob ng church, dapat na nako-correct yun. Sabi dyan, do not grow weary of doing good. It's all about doing good sa ating kapwa. Ano itong good na tinutukoy niya? Mapapansin natin itong objective na doing good, nakasandwich siya. Nakasandwich siya sa verse 12, tapos may sinasabi pa siya sa verses 14 and 15. Tingnan muna natin, verse 12. Sabi niya, now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread. Therefore, anong ibig niya sabihin dito? It is good na maghanap buhay at mamuhay na payapa. It is good. Kinalulugdan ito ng Panginoon. Verses 14 and 15. Instruction niya ngayon ito doon sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi niya, if anyone does not obey our instruction in this letter,
Take special note of that person and do not associate with him, so that he will be put to shame. Yet do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother. It is also good, mga kapatid, na itama natin ang ating mga kapatid na namumuhay sa mali. It is our Christian duty na sabihin sa kanila na dapat silang maghanap buhay. And so, hindi niya sinasabi dito na isara ang pinto sa kanila. Or keep your he is telling them to keep their communication lines open just in case magsisi itong kapatid na ito. Hindi raw sila ituturing na pawang kaaway. Sa halip ay pangaralan sila bilang kapatid sa Panginoon. Dito sa sa ating pinag-aaralan, it is godly now na maghanap buhay sapagkat tinatawag tayo ng Diyos para magtulungan sa pagbubuhat ng kabigatan ng iba at maging maayos ang ating pamumuhay. Yun yung number one. That is what godliness looks like in terms of our work. Pangalawa, it is also godly, mga kapatid, na disiplinahin ang ating mga kapatid na ayaw sumunod. Nasanay tayo kasi sa kultura na, pupunta lang ako dyan, aalis ako kung kailan ko gusto. Walang commitment. Pero there's no such thing as no commitment sa harapan ng Panginoon. Once you put your heart to see, once you put your heart at sinasabi mo na ikaw ay kay Kristo, commitment yun. Then if you say that you are in Christ, you should show it through your life na sumusunod ka sa Kanya. And so it is also godly na disiplinahin ang ating mga kapatid na ayaw sumunod. And how do we do this? Sabi niya dyan kanina, admonish the idols so they understand what's good for them, dissociate from them to bring reconciliation. Kung ayaw makinig, work, maging halimbawa ka sa mga kapatid mo. Work so you would not be a burden to people. And of course, refuse to help to show them the consequences of sin. So, this is how godliness looks like when we wait upon the Lord. This is also how godliness looks like so we can battle the sin of idleness or laziness. Mga kapatid, isa puso natin ang mga bagay na ito at iupo po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang. Dear Lord, we thank you for your word that enlightens us. It shows us, O Lord, the things that glorify you. And at the same time, it also admonishes us of our wrongs. It corrects us. And so we thank you, O Lord, for the things that you have taught us this morning. Thank you for teaching us about our duties and how it affects others, that we ought to work so that we are not a burden sa aming mga kapatid, especially when we are able. And at the same time, we ought also to work so that we can be an example sa buong church at sa mga nasa labas. Showing and displaying to them what godliness means. And for those, O Lord, na ayaw sumunod, then you have also given us the Christian duty to discipline them. O Lord, grant us the heart to follow and to show what it means to be united in Christ. And so we pray, O Lord, that may you help us to win one another in obedience and to grow in the faith as well. We pray, O Lord, that you would also grant us to, as we follow you, may grant us to grow in grace and in your word. Teach us to search your word and find the answers, Panginoon, in it. For the questions in our lives, we pray that may we find wisdom, Panginoon, especially in
times of discontent and uncertainty, especially now, Panginoon. And so we thank you for the wisdom that you give us. We thank you, O Lord, that because you are our great provider, we can find our assurance in you that it is you who would keep your children. And so we pray, O Lord, that you would continue to guide us. Grant us, O Lord, to display this in our families. And of course, dear Lord, as we gather as one body as well here in our church. And so we pray that you would glorify your name as we continue to worship you today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbibigay or tithes and offering. Buksan po natin ang Biblia sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Tumaya po tayo lahat upang umawit ng pagpuli sa ating Panginoon. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all happy heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Happy mo na lang. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Muli kami po nagpapasalamat sa malam ito. Sa mga pagpapala na pinibigay niyo sa amin, lalo na po sa pisikal at pinansyal. Salamat din Panginoon sa nagdaang araw na kami ay ligtas at yun po ay nagagaling po sa inyo. Salamat din Panginoon sa wisdom and knowledge na upang mapagulay-gulayan ang iyong salita. At dalangin namin Panginoon na may sa pamuhay ng bawat isa at may ibahagi sa mga hindi pa nakakarinig ng iyong salita. Salamat din Panginoon sa mga kapatid na nagbigay ngayong umaga. At ito ay magagamit namin sa mga pangangailangan ng aming iglesia. Dalangin din namin Panginoon na
ito ay maitulong din sa mga nangangailangan. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ito ay nanggagaling lamang sa iyo. Kaya kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kabutihan na ibinibigay mo sa amin. Kaya, Panginoon, binaril namin sa iyo ang mataas na pagpulit pagsamba. Sama kami sa Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Manatili po tayo na nakatayo para sa closing and benediction. Kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.